Thank you, Mr. Presiding Judge. Napag-usapan rin lang itong inciting to sedition. Nag-file ka ng kasong inciting to sedition against BP Sara based on dun sa utterances niya, yung sa online press con, plus meron pa bang iba? Yes po, Your Honor. Yung basis ho namin, una, yung utterances in October 18, 2024. And then kinumpara ho namin siya sa utterances in November 23. Right. So, 2024. meron bang elements of sedition doon sa mga utterances niyo? Ang elements na ini-establish po namin, which is under the law, is whether or not the speeches would tend to steer the people against the government. So how would you know kung mag-steer yun ng uprising o magkukumbinsi sa mga tao na mag-alsa-masa base doon sa utterances ng BP Sara? Yes, Your How Honor. did you know? Pangalawa, if I may explain, sir. Pangalawa po, if the speeches would tend to disturb the peace of the community, and if the speeches would tend to undermine public safety and public So how would you know if it will tend to disturb or undermine the peace Yes, and Your order Honor. of the community? Paano mo malalaman? The fact ho Based na doon sa utterances niya. The fact ho na nag-issue ng statement yung mga government agencies tasked to protect national security, at ang sabi ho nila, that's an active threat, that's an issue of national security. So definitely na-disturb ho yung ating... How? Well, nag-alala ho ang nasa gobyerno. Kami ho, per se, yung sabi ko kanina, Nag-alala kayo o nag-alala yung taong bayan? Kasi iba yung nag-aalala kayo nasa gobyerno, kayo nag-imbestiga, versus nag-aalala yung nakarinig at yung mga at that time ay nagsusubaybay doon sa mga Yes po. sinasabi ng BP. Nag-alala po ang taong bayan, definitely. Kasi How? marami ho. Well, marami ho kaming nakita sa news, sa comments ng social media. Comments. So that means you factored in yung comments and reactions sa social media doon sa ginawa niyang press conference, doon sa mga utterances niya, kung ano yung reaksyon ng mga netizens na nakapanood. Yes po, Your Honor. At ano naman yung mga sinabi doon? Well, yun nga, yung iba nagwo-worry, ano na ba yung mangyayari sa bansa natin, bakit magulo yung mga nasa taas. Yung iba nagsasabi, ano ba ito, saan ba ito patungo. So hindi pa rin seditious yun. Nag-worry lang sila saan patungo. Ang seditious is, tama ka dyan, BP Sara, go tayo, gawin natin yan. Nasa likod nyo kami. Yun yung sedition. Meron nung ganon na comment din po, Your Honor. Meron. Meron po. In fact, doon Ano yung comment na yun? Kung meron. yung supporter po ng Ano ang sinabi? na yun nga, yung sa people power, yung sa nasa likod mo kami, kung ano yung Nasa likod mo kami, people power. Nabanggit yun sa comment section. sa ano, Your Honor, sa during interview with the Vice President doon sa November 23, 2024. So meaning, binase mo, isa dun sa mga reasons kung bakit ka nagpa ng kasong sedition, BP Sara base sa kanyang utterances, dahil finactor in mo yung mga comments ng mga nakapanood. Yes, sir. Yung sinasabi mong supporters. Opo, yes, sir. Okay, kasi pag sinabi ng mga nagko-comments, nag-worry kami, I don't think nandun yung elements of sedition. Maliban na pag sinabi na nasa likod mo kami, let's do it, go. Well, Your Honor, Gagawin namin kung anong gusto mong gawin, things to that effect. opo. Were there Meron na kami comments like those? meron na kami nakita sa mga Facebook comments, although hindi siya nasama, Na? hindi siya nasama dito sa investigation. At ano nga ulit, halimbawa? Yung mga Facebook comments, Your Honor, na nagsasabi, lusubin na natin ang Malacanang, tapos may ganun na sign. Lusubin na natin ang Malacanang. Yun yung comments ko sa Facebook, yung mga nagko-comment. At meron kang ebidensya tungkol dyan. Hindi mo to katang-isip lang. Kung babalikan ko po, yun nga po ang sabi ko during those Okay. times, siyempre, nagbabrowse kami. Okay. Nga lamang, hindi namin naisama sa authentication. Your No further question, Your Honor. Thank you.